Hello mga tambayers, nandito ngayon ako sa Grotto, Bulacan kung saan marami ang magpupunta at nagsisimba. Curious ako mula pagkabata kung ano ba itsura ng grotto, mga tambayers. Kahit ito'y located sa Bulacan, ngayon pala ako nakapunta mga tambayers. Kaya tara mga tambayers, samahan niyo ako sa paglilibot sa Grotto, Bulacan. Bali ngayon mga tambayers, tapos na ang mass. Bali nagbabasbas na ngayon mga tambayers after the mass. After mga tambayers, lilibutin natin itong grotto. Samahan nyo akong mag-tour. Bali ngayon mga tambayers, lumabas na tayo ng simbahan. Pupunta tayo dyan sa may arkong asul na yan mga tambayers. Nandiyan yung Station of the Cross and then Holy Spring Water na tinatawag. Kita nyo mga tambayers, maraming taong bumababa rin. Ito first time ko mga tambayers napuntahan tong grotto. Dito mga tambayers, ang grotto of Our Lady of Lourdes. Bababa naman ako mga tambayers na hagdanan papunta dun sa Holy Spring Water o yung bukal na tubig. Nakalimutan kong mga tambayers na kunan ng video yung kinukunan nilang tubig kasi hindi ko na malaya na post pala yung video, pero yung kinukunan nila ng tubig mga tambayers is gripo. Ngayon naman mga tambayers, papunta tayo kung saan pwedeng mag-picnic ang pamilya, pwedeng magsalo-salo. Yan, may picnic area dito mga tambayers. At preskong nga rito mga tambayers dahil sobrang daming halaman, maraming puno. At talagang nakakaengganyo talaga mga tambayers dahil lahat na makikita mo is green. At talaga nakaka-relax din mga tambayers. Lalo't kung stress ka, may problema ka mga tambayers, puntahan mo tong grotto mga tambayers. Talagang marirefresh ka. At ngayon naman mga tambayers, papasok na tayo sa Station of the Cross Hill. Pagpasok mo pa lang ng gate mga tambayers, bubungad na sa iyo ang first Station of the Cross. Kung gusto mo mga tambayers na makita yung first Station of the Cross, kailangan mo siyang akitin sa taas. Medyo mataas-taas din yung hagdanan ng mga tambayers. Ang bagal mo eh. Ayun na yun oh. Ito yung view ng park mga tambayers kung saan pwede mag-picnic ang pamilya. Ito naman yung pangalawang Station of the Cross mga tambayers.
At ito naman yung pangatlong station of the cross, mga tambayers. Makikita niyo mga tambayers, para ka nasa gubat. Maraming halaman, maraming puno. Tihunin ng ibon, maririnig mo mga tambayers. Hindi tulad sa syudad mga tambayers, maririnig mo ingay ng sasakyan. Ito naman ang ika-4 na istasyon mga tambayers. Medyo malalayo-layo ang kanilang agwatan ng station. Sinalubong na siya ni Mama Mary. Uy! Ang susunod naman mga tambayers, ang ika-5 istasyon. Mas ka din, Andy. Kuhain mo to. Okay na, ate. Susunod naman natin mga tambayers, ang ika-6 na istasyon. Sunod naman ang ika-7 istasyon mga tambayers. Malayo-layong lakaran din mga tambayers bago natin makita yung susunod na istasyon. Ito naman ang ika-8 istasyon mga tambayers.
Kasunod naman ang ika-9 mga tambayers na istasyon. Ito na ang ika-10 istasyon mga tambayers. Nawala yung sulat niya sa Biblia. Wala yung story niya. Hindi naman. Hindi ang tinatago niya sa kasalanan niya. Next naman mga tambayers, ang ika-11 istasyon. Makikita niyo mga tambayers, may nagtitirik ng kandila. At ang pang-12 istasyon mga tambayers, nasa taas siya ng Boron. Ito naman ang ika-13 istasyon mga tambayers. Kailangan dito mga tambayers matibay ang tuhod mo at matatag ang paa mo sa kalakaran.
kasi sobrang taas, may mga matataas na part at meron siyang pababa. Ito na ang ika-14 na istasyon mga tambayers. Picture tayo dito, kuya. Picture tayo. Si Manang, ikaw na. Ako na mag-picture sa inyo. Ngayon mga tambayers, pupunta tayo sa ika-15 stasyon. Actually, hindi siya 15 na mga tambayers kasi yun na yung pagkabuhay ni Jesucristo. So, dyan sa part na yun mga tambayers, bababa ako sa hagdanan para kunin ng video yung kanyang muling pagkabuhay. Ito yung part na muling nabuhay si Jesucristo mga tambayers. Natapos na natin ang Station of the Cross mga tambayers, bababa na tayo. Ngayon mga tambayers, pumasok ako sa loob ng picnic area dahil dito yung hagdanan pa exit papunta dun sa taas ng simbahan. Ito na mga tambayers yung hagdanan pataas papunta sa simbahan. Wala siyang hawakan mga tambayers.
Alam mo siyo kung pare, meron silang pamisado mo. Juan, lumagiti. Nagtatanim sila ng kape. Ah. At yan mga tambayers ang kabuuan ng Grotto Bulacan. First time ko talaga mga tambayers na makating dito. Hindi ko expect na ganun kalaki siya mga tambayers. At bukod doon, nakaka-relax siya. Lalo't yung mga huni ng ibon, maririnig mo lang. Walang ingay. Hindi katulad sa syudad nga na sabi ko na maingay, polusyon. Yan. Kaya kung gusto mo ma-relax ang iyong isip mga tambayers, dito sa Grotto Bulacan mga tambayers, talaga marirelax ka. Kaya bisitahin mo tong Grotto Bulacan mga tambayers. At syempre bago ako mag-exit sa Grotto Bulacan mga tambayers, nagtulos muna ako ng kandila para safe yung rides ko. At syempre meron din akong pinagdasal mga tambayers. After ko magtulos ng kandila mga tambayers, palabas na ako ng simbahan ng grotto. Maririnig yung mga tambayers, nagmimisa pa si Father, bali continuous mass dito sa Grotto Bulacan mga tambayers. After the mass mga tambayers, kung nagugutom kayo, meron po sa gilid ng simbahan. Meron din po mga pasalubong mga tambayers. Kung nagugutom naman kayo, may kainan po mga tambayers. Makikita nyo sa video mga tambayers. At ngayon nga mga tambayers, pa-exit na ako. Kukunin ko na yung motor ko. Huwag nyo kalimutan mga tambayers, mag-like, comment, share, and subscribe na rin mga tambayers para updated kayo sa video yung ginagawa ko. Maraming salamat mga tambayers.